8:00 ng gabi. Sa isang mamahaling fine dining restaurant na tanaw ang mga skyscraper ng Maynila. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, rinig ang malumanay na tunog ng piano at ang clinking ng mga wine glass. Ang mga elite ng lipunan at mga dayuhang diplomat ay nag-i-enjoy sa kanilang hapunan. Sa table siyam, si Don Antonio, isang jeweler at tycoon, at ang kanyang mga bisita ay nanlalaki ang mata sa inihain ng waiter. Wow! Sugpo ba talaga to? Mas malaki pa sa lobster manghang sabi ng isang bisita. Nasa plato ang tinatawag nilang i-dragon blood prawn o sugpong pula. Ang balat nito ay hindi karaniwang orange, kundi kulay dugo na nagniningning. Ang laki ay kasing haba ng braso ng tao. Hiniwa ni Don Antonio ang laman gamit ang pilak na kubyertos. Bumungad ang maputi at siksik na laman. Pagsubo niya, napapikit siya sa sarap. Napakasarap. Ang lutong ng laman. At ang lasa. Kakaiba. Matamis, pero hindi lasang dagat. May kakaibang richness. Sa kabisera, nakaupo si Mang Caryo. Nasa edad 50, moreno, at may suot na mamahaling barong Tagalog. Siya ang may-ari ng palaisdaan sa Hagonoy, Bulacan. Salamat, Don Antonio, sabi ni Mang Caryo sabay lagok ng red wine. Sarili kong breed yan. Pinalaki sa brackish water ng Manila Bay. At may espesyal na diet. Espesyal na diet, tanong ni Don Antonio. Imported feeds ba? Tumawa si Mang Caryo. Isang tawang hindi umaabot sa mata. Trade secret na iyon, boss. Pero garanti ako. High protein ang kinakain ng mga iyan. Tinitigan ni Mang Caryo ang mesa. Kung alam lang ng mga mayayamang ito kung ano ang kinakain ng sugpo, baka isuka nila ang kanilang bituka. Ang tamis ng sugpo ay galing sa laman, taba at dugo ng tao. Sige lang. Kumain kayo, bulong ni Mang Caryo sa isip. Hindi sugpo ang kinakain nyo. Kinakain nyo ang mga mahihirap na kinalimutan na ng lipunan. Biglang kumulog sa labas. Bumuhos ang ulan sa gis. Nag-vibrate ang phone ni Mang Caryo. Isang text message. Boss, ubos na ang stock. Kailangan ng delivery ngayong gabi. Gutom na ang mga alaga. Sumeryoso ang mukha ni Mang Caryo. Tumayo siya. Excuse me po. Kailangan ko nang bumalik sa farm. May konting problema sa mga tauhan. Umalis siya, habang ang mga bisita ay patuloy sa paglamon sa sugpong pula. Hindi nila alam, bawat kagat ay kapirasong kaluluwa ng isang nawawalang tao. 2 oras mula Maynila, sa dulo ng sibilisasyon kung saan ang ilog ay humahalik sa Manila Bay. Dahil niumuon, ang bakawan ay parang mga higanting kamay ng demonyo na nakaunat sa dilim. Ang mga ugat ng bakawan ay parang mga daliri ng kalansay na nakausli sa putik. Sakay ng bangka na may maingay na motor, pugpug-pugpug, dumating si Mang Caryo. Amoy ang asin at putik. Pero pagbaba niya sa pantalan, ibang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy na bubulok. Hindi amoy isda. Amoy karneng bilasa na nilalangaw. Para kay Mang Caryo, ito ang amoy ng pera. Sa ilalim ng spotlight, naghihintay ang 4 na tauhan. Payat, humpak ang mukha at putikan ang mga damit. Para silang mga zombie. Boss Caryo, nandito na po pala kayo, salubong ni Boggs, ang foreman. May itak sa biwang. Kumusta ang lagay? Tanong ni Caryo habang nagpapagpag ng pantalon. Gutuman na ang mga sugpo, boss, turo ni Boggs sa palaisdaan. Naubusan kagabi, nagpatayan na sila sa gutom. Rinig na rinig ang lagutok ng mga shell nila. Umakyat si Caryo sa pilapil. Ang 50 ektaryang fish pond ay tahimik sa ibabaw, pero sa ilalim, magulo. May mga bula, blow up na umaakyat sa tubig. Huwag kayong mag-alala, ngiti ni Caryo. May darating na fresh delivery galing Tondo ngayong gabi. Special. Biglang umubo ng malakas ang isang tauhan sa barracks. Si Enteng ba yun? Tanong ni Caryo. Opo, boss. 3 araw nang inaapoy ng lagnat. Di na makatrabaho. Tumigas ang mukha ni Caryo. Bawal ang palamunin dito. Kung di na mapapakinabangan,
May iba pa siyang gamit. Hayaan mo. Bukas, ipapa-check up natin siya. Nagkaintindihan sila ni Bog sa tingin. Tumango ang foreman. Umihip ang hangin at ang mga dahon ng bakawan ay tila bumubulong ng iyak ng mga taong hindi na nakauwi. Dito sa fish pond na ito walang nakakatakas. Putik, buwaya at mga sugpong uhaw sa dugo lang ang nandito. Bumabagyo. Malakas ang hangin at ulan. Isang bangka ang dumating lulan ang 3 bagong recruit. Kasama dito si Nonoy. Si Nonoy, 20 anyos, galing probinsya, simple at masipag. Naghahanap ng trabaho sa Maynila ng aluki ng recruiter, malaki sweldo, libre lodging sa fish pond. Baba! Dalian nyo, sigaw ni Boggs. Nandito kayo para magtrabaho, hindi para magbakasyon. Isa lang ang rule dito, magtrabaho at tumahimik. Pagbaba ni Nonoy, lumubog ang paa niya sa putik. Ang baho ng paligid. Nakita niya ang barracks na gawa sa nipa at yero. Ang mga trabahador ay tahimik na kumakain ng kanin at tuyo. Takot ang nasa mata nila. Ikaw si Nonoy, tanong ni Boggs. Opo, sir. Malaki katawan mo. Night shift ka. Sa grinder ka assigned. Grinder po, nagtaka si Nonoy. Di ba pellets lang ang pagkain ng sugpo? Bakit may gilingan? Huwag kang matanong, bulyaw ni Boggs sabay hawak sa itak. Natural at organic ang pagkain dito. Isda at kuhol ang ginigiling namin. Sige na, bihis na. Nasa dulo ng palaisdaan tabi ng bakawan. Maingay ang diesel generator. Kasama ni Nonoy si Mang Teban, isang matandang trabahador. Toot! Toot! Isang bangka ang dumaong. Puno ng itim na garbage bags. Andyan na. Buhatin niyo na, bulong ni Mang Teban, nanginginig. Huwag mong bubuksan ang plastic. Diretso ihulog sa grinder. Binuhat ni Nonoy ang isang bag. Ang bigat. Hindi ito tekstura ng isda. Malambot, parang laman. At may tumutulong likido. Pula. Dugo ng isda, isip ni Nonoy. Pero masyadong malapot. At amoy kalawang. Ano pang tinutunganga mo? Kilos, sigaw ng armadong lalaki sa bangka. Napilitan si Nonoy. Habang buhat ang bag, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob. Parang tuhod ng tao. Ang industrial grinder ay umaatungal, yirisi, handang lamunin ang lahat. Tuloy-tuloy ang paghulog nila ng bag. Bilisan mo. Gutom na sila, sabi ni Mang Teban na ayaw tumingin sa makina. Sa pagmamadali, sumabit ang isang bag sa kawit ng damit ni Nonoy. Rape. Napunit ang plastic. Napatigil si Nonoy. Nanlaki ang mata. Hindi siya makahinga. Mula sa punit, lumawit ang isang braso ng tao. Maputla at may tatoo na ibahala natin sa pulso. Ang mga daliri ay nakakuyom sa hirap. Di Diyos ko, napaatras si Nonoy. Mang Teban. Tao. Kamay ng tao to. Tumakbo si Mang Teban at tinulak si Nonoy. Sa pilitan niyang isinaksak ang punit na bag sa grinder. Huwag kang titingin. Sabi ng tumahimik ka eh. Pero, bangka yan, sigaw ni Nonoy. Gloop. Crunch. Kinain na ng makina ang bag. Rinig ang crack. Crack. Ng butong nadudurog. Mula sa spout sa ilalim, bumulwak ang ground meat, pinaghalong laman at dugo, diretso sa tubo papunta sa palaisdaan. Sa dulo ng tubo, nagkulay pula ang tubig. Libo-libong sugpo ang nag-aagawan, splash. Splash, parang piranha. Masaya silang nagpipiesta. Hinawakan ng mahigpit ni Mang Teban si Nonoy. Makinig ka, iho. Kung gusto mong mabuhay, kalimutan mo ang nakita mo. Mga rugby boys, snatcher, salvage victims galing Tondo yan. Walang may pake sa kanila. Pagkain lang sila ng sugpo dito. Nasusuka si Nonoy. Pumapatay sila ng tao. O tagatapon lang ng bangkay? Bigla niyang naalala. Si Enteng na may sakit.
Sabi ni Boss Caryo ipapa, check up. Tiningnan ni Nonoy ang susunod na bag. Parang hugis tao ulit. At parang pamilyar ang suot na shorts na sumisilip sa butas. Shorts ni Enteng. Diyos ko po. Kinakain ng makina pati ang mga trabahador na wala ng silbi. Trabaho, sigaw ni Mang Teban habang umiiyak. Pag inabutan tayo ng umaga, tayo ang isusunod sa gilingan. Patuloy ang atungal ng makina, yiri-fifi. Ay-ri-ri-te. Habang umiiyak, tinutulak ni Nonoy ang mga bag ng basura sa bunganga ng halimaw. Nakatayo ang opisina sa mataas na lugar, kitang-kita ang buong fish pond. Nakaupo si Caryo sa sofa, umiinom ng Blue Label. Sa CCTV monitor, kitang-kita niya si Nonoy na nanginginig sa takot. Takot ka ba, Totoy? Ngisi ni Caryo. Ang takot mo ang nagpapasarap sa karne. Inaalala niya ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Bumagyo noon. Nahulog ang trabahador niyang si Kula sa fish pond. Kinuyog ng mga gutom na sugpo. Kinabukasan, walang natirang buto. Pero nung anihan, ang mga sugpo sa pond na iyon ay doble ang laki. Kulay dugo. Ang tamis ng laman. Doon niya nadiskubre. Human protein. Ang iron sa dugo ng tao ang sekreto. Mas mura kaysa imported feeds. Ang daming ibasura sa Maynila, mga adik, pusher, pulubi. Siya pa ang binabayaran para iligpit sila. Kulas. Ang buhay mo ang nagpayaman sa akin, tawa ni Caryo. Kinuha niya ang radyo. Bugs. Bantayan mo yung bagong salta. Pag masyadong mausisa, imbitahan mo sa dinner party. Gabi-gabi ay impyerno para kay Nonoy. Ang amoy ng lansa ay nakadikit na sa balat niya. Gusto niyang tumakas, pero napapaligiran sila ng tubig at bakawan. Sa loob ng linggong iyon, naubos ang tao sa barracks. Una si Enteng. Tapos si Kuya Berting na nagreklamo sa sweldo. Nasaan si Kuya Berting? Tanong ni Nonoy. Pinauwi na. Binigay na sweldo, sagot ng katabi niya. Hindi naniwala si Nonoy. Kagabi, habang naglilinis, nakita niya sa ilalim ng kama ni Berting ang wallet nito. May picture ng pamilya at rosaryo. Hindi aalis si Berting nang wala yun. Ibig sabihin, hindi siya nakaalis ng buhay. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Nasa pinto si Boggs. Hawak ang itak. Wala po, boss. Nagliligpit lang ng gamit ni Kuya Berting. Ngumisi si Boggs. Masyado kang pakialamero. Si Boss Caryo gusto kang makausap. May bonus daw sa'yo kasi masipag ka. Pumunta ka sa kubo sa gitna pagkatapos ng shift. Nanlamig si Nonoy. Ang kubo sa gitna. Nasa gitna ng fish pond. Walang pumupunta dun. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi to bonus. Death sentence to. Opo, boss, sagot ni Nonoy. Pag-alis ni Boggs, binulsa ni Nonoy ang rosaryo ni Berting. Kuya Berting. Tulungan mo ako. Nagliliwanag ang kubo sa gitna ng dilim. Isang makipot na bamboo bridge lang ang daan papunta doon. Pagdating ni Nonoy, nakaupo si Mang Caryo. May alak at isang platong hilaw na karne sa mesa. Upo, Nonoy. Nanginginig na umupo si Nonoy. Kumuha ng isang pirasong karne si Caryo at tinapon sa bintana, diretso sa tubig. Splash! Kumulo ang tubig. Nag-agawan ang mga suppo. Rinig ang lagutok ng pagkain nila. Kita mo yun, sabi ni Caryo. Lagi silang gutom. Gusto nila fresh meat. Humarap si Caryo kay Nonoy. Si Berting, sakit sa ulo yun. Pero nung nawala siya, nakatulong siya sa negosyo. Ikaw, Nonoy. Gusto mo bang makatulong? Tumayo si Nonoy. Boss. Aalis na po ako. Wala akong sasabihin kahit kanino. Aalis? Tumayo si Caryo, hawak ang 45 caliber na baril. Walang umaalis dito ng buhay. Lalo na pag alam na ang sekreto ng sugpong pula. Kinasa niya ang baril.
Click-clack. Pinutok niya sa hangin. Bang! Mas lalong nagwala ang mga sugpo sa ilalim. Alam nila ang tunog na iyon. Tunog ng feeding time. Talon, Nonoy, utos ni Karyo. Talon o babarilin kita? Mas magandang karma kung buhay kang kakainin. Atras si Nonoy. Nasa gilid na siya ng kubo. Sa ilalim, kamatayan. Sa harap, baril. Nakita ni Nonoy ang bote ng Blue Label sa mesa. Bahala na. Hinablot niya ang bote at ibinato sa mukha ni Karyo. Crash! Aray! Sigaw ni Karyo. Natamaan siya sa mata. Pumutok ang baril, bang, pero tumama sa bubong. Takbo si Nonoy. Tinakbo niya ang makipot na tulay na kawayan. Madulas dahil sa lumot. Walang hiya ka. Habol ni Karyo, duguan ang mukha. Binaril niya si Nonoy. Bang! Sumablay ang bala, pero tinamaan ang kawayan sa paanan ni Nonoy. Crack! Nadulas si Nonoy. Nahulog ang isang paa niya sa tubig. Splash! Agad na may kumagat. Parang sinipit ng place ang binti niya. Hinatak ni Nonoy ang paa niya. Dumudugo. May nakakabit na higanting sugpo, kasing laki ng braso. Ang sipit nito ay nakabaon sa laman niya. Bitaw! Sinuntok ni Nonoy ang sugpo at binalibag. Ang dugo sa tubig ay parang alarm. Nagtalunan ang mga sugpo sa ere. Splash! Splash! Inaabot nila si Nonoy sa tulay. Ha ha ha! Wala kang kawala. Nasa likod na niya si Karyo. Dito ka mamamatay. Hinarap siya ni Nonoy. Ang tulay sa paanan ni Karyo ay luma na at marupok. Tama ka boss, hingal ni Nonoy. May mamamatay ngayong gabi. Tinadyakan ni Nonoy ang posting kawayan na kinatatayuan ni Karyo. Crack! Bumigay ang poste. Ano? Nanlaki ang mata ni Karyo. Bumagsak ang tinutungtungan niya. Nalaglag siya sa tubig kasama ng baril niya. Splash! Tulong! Nonoy! Hatakin mo ako, sigaw ni Karyo. Wala na ang yabang. Takot na lang. Pero huli na. Ang tunog ng pagbagsak niya ay hudyat ng pista. Ang tunog ng libo-libong maliliit na paa at sipit na lumalangway papunta sa kanya. Unang sigaw ni Karyo. May kumagat sa pisngi niya. Sunod sa lig. Sa mata. Nagkulay dugo ang tubig. Pinagpiestahan siya ng sarili niyang mga alaga. Ang mga anak ko. Huwag. Unti-unting lumubog si Mang Karyo. Ang huling nakita ay ang mga bula ng hangin mula sa kanyang huling hininga. Naiwan si Nonoy na nakakapit sa sirang tulay. Hinihingal. Sa ilalim, tahimik na ulit. Busog na sila. Kinabukasan. Dumating ang mga pulis sa Hagonoy. Nakaupo si Nonoy sa mobile, tulala. Hinalughog ang fish pond. Walang bangkay ni Karyo. Buto na lang at punit-punit na damit ang nakuha. Grabe. Simot sarap, sabi ng isang pulis. Sinarado ang fish pond. Nasa balita ang T-killer fish pond. 4:00 ng madaling araw. Maingay. Suki. Galing Hagonoy. Special Jumbo Tiger Prawns. Bihira ang ganito kalaki at kapula, sigaw ng tindero. Ito ang mga huling batch ng sugpo mula sa palaisdaan ni Karyo. Nakalusot sa mga pulis. Mas malalaki at mas mapula dahil sa huling kain nila. Wow, ganda sabi ng isang chef ng hotel. Ang tigas ng laman. Kukunin ko lahat. Binayaran niya ang mga sugpo. Inilagay sa Staro box. Isang sugpo ang gumalaw. Ang mata nito sa ilalim ng ilaw ng palengke. Parang mata ng tao. Mata ni Mang Karyo. Umalis ang chef. Mamayang gabi. Ihahain ang mga sugpong ito sa buffet. Ang laman ni Karyo, ni Berting, ni Enteng ay babalik sa siklo ng buhay.
Ihahain sa mga mayayamang kumakain ng laman ng iba nang hindi nila namamalayan. Dahil sa bansang ito, ang kinakain ng mayaman ay galing sa dugo ng mahirap.